Isa ka mainit na pagpanamyaw sa tananamon niyo mga viewers. Welcome to Butlak Guimaras Online Info Drive. This virtual discussion platform was established to upscale public information efforts of the provincial government and engage our local communities with our programs and activities. Butlak Guimaras started as a multi-awarded government publication and has been awarded the #1 agency newsletter in Western Visayas. Every week, different social issues. Every week, different distinguished resource person. Ladies and gentlemen, our resource person is none other than the Guimaras Police Provincial Director, Police Colonel Pablito B. Asmod Jr. Mayong adlaw sa imo, PD Asmod, and thank you very much for your time. Mayong adlaw man, Sir GP, kag mayong adlaw gid sa tanan ng mga tumalanaw sang Butlak Guimaras. Now today, PD, our topic revolves around law enforcement in times of COVID-19 pandemic in the province of Guimaras. Ano ang papel nga gintungdan sa Philippine National Police sa pagpatuman sa community quarantine diri sa probinsya sa Guimaras? Sugod sang giproklamar no ang bilog nga pungsod naton under public health emergency, ginatasan ang tanan-tanan nga mga government agencies nga mag-assister to include sang ilang mga resources sa pag-away sang sining COVID-19. Amuman ang tanan nga mga law enforcement agency in support sang AAP hinmanduan man sa pag-undertake sa mga necessary measures agod nga ma-secure or mag-provide sang security para ma-maintain naton ang public safety and order, no. So as member sang aton provincial task force against COVID Shield, ang aton kapulisan upod ang apat pa ka mga ahensya nga under sa task group CB Shield naton, dira nakadeploy sa mga control points naton, no, or sa mga quarantine control points naton. So una dira ang dito sa Iloilo naton nga dito kita una nga nagpahamtang sa aton nga mga membro sang task force, no, nga naga-compose sang nasisari nga mga membro sang ahensya diri sa probinsya sang Guimaras. So sa diri sa aton sulod sa aton probinsya, ara man ang presensya sang aton nga mga personnel sa may Binavista, Hordan Warp, to include sang Hordan Roro Warp, mo. Part man dira amo ang pagpamtang naton sa aton nga mga tawo dito sa mga gin-identify sang aton provincial government nga mga quarantine facility, no. Ilabi na gid sang aton nga mga locally stranded individuals, no. So sila pamtang anay, no, or gina subject for quarantine before isulod sa Guimaras para masikyar kag masiguro nga wala gid sila sing sang virus, no, antes magsulod sa probinsya, no. So ang mga hotels dito nga gina provide sa aton provincial government, aton man na ginabutangan sa aton nga mga tawo, no. Kag diri sa aton probinsya, ang isa ka quarantine facility sa aton nga mga overseas Filipino man nga nagpuli aton man na ginbantayan dito napahamtang sa Lanipi sa Nueva Valencia, no. So part pagid sa aton nga response or responsibilities amo ang pagsikyar, no, sang tanan nga mga health protocol standards nga dapat ini pagasundon, no. Una-una sang tanan ng mga sektor, una sa sektor sang transportasyon naton, nga dapat ang aton nga pampubliko nga mga salakyan may ara silang plastic barriers, no, nga ginapamtang para ma-avoid ang pag-spread gani sang ini nga virus. Plus dira ang dapat para ma-maintain naton ang social distancing, no, sa sulod sang salakyan, dapat 50% lang sang capacity niya ang makarga sina. So adlaw-adlaw atong ginasikyarin na
para sigurado nila nga makomply no ina nga mga patakaran naton. Amo man para masigurado pagid may ara kita nga naga-roving no or naga-regularly check man sa compliance nga aton nga establishmento no kay ina sila mandatory man nga gina-require sa pagbutang sa mga minimum health standards no, like for example magbutang sila sa mga alcohol nila tapos kuha sang temperature sang mga nagasululod or nagapangamakal sa ilang establishmento. Amo man ang pagmaintenar sang 50% man sang capacity no sang isa ka establishmento. So ini regularly tagadaw-adlaw nga ginahimo sa aton mga kapulisan. So sa subong additional sang aton nga mga responsibilidad na atasan naman kita para magbulig sa aton Department of Health no sa pag contact trace no bilang membro sang contact tracing team naton sa pag-identify man sang mga close contacts or ano pa man nga mga level sang contamination sa aton nga COVID no kon ang aton local nga task group sa COVID magrekomenda nga ang isa ka barangay or isa ka kalye or isa ka balay ipaidalom sa lockdown no. So may ara kita na halin mga nagliligad sang kita halos may mga kaso na sang COVID nato may ara kita nga mga lugar nga gin-lockdown kag inigin provide nato sang personnel in collaboration kag upod sa mga barangay tanos kag barangay officials no para ensure man naton nga ang mga tawo under dira sang lockdown nagapati sang kag nagasunod no sang mga patakaran naton para malikawan naton ang madamo pa nga mapektuhan sang COVID naton. Thank you very much, PD, for that very detailed explanation. So makita natin na ang Philippine National Police in partnership with the Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, and the Armed Forces of the Philippines are working hand in hand kay hindi lang sila sa port regulation but also to contact tracing, right, PD? And even localized lockdown sa atong mga barangay. Now, second question, PD, asmod, sa idalom sa community quarantine, ano nga mga bayulasyon ang mahimo makomiter sa mga tao nga mahimo mangimbasihan para sila arestuhon o kon kasuhan? Kung ang isa ka citizen, no, wala nagasuksok sang face mask or wala nag-observe sang social distancing, ini siya pwede naton maaresto or ang basihan naton sang pag-aresto kung may ara kita sa ordinansa no. So outrightly pwede mo siya madakop sa amuna nga punto kung may ara kita nga ordinansa. Pero sa una tungod nga wala pa mapasa nga aton ordinansa dira, pwede naton siya maaresto base sa Article 151 no sa aton revised penal code. Ini amo ang resistance and disobedience to persons in authority no. So ini siya naga-constitute sang sala kung ang isa ka tawo wala nagpati kung sang siya ginhambalan sang otoridad no. So halimbawa wala siya sang face mask no. Kag aton siya ginhambalan sang pila ka bisis no nga magsuksok sa face mask kag wala siya nagpati. So pwede siya naton maaresto. No ini siya nga article is applicable man even halimbawa dito sa may nagakandak atong kapulisan during checkpoints no. So dati implementar naton nga dapat ang nagasakay sa motor sa either nga asawa nimo or upod nimo sa isa lang kamo kabalay no. So kung matimpuhan naton sila sa checkpoint, pwede naton aton sila papunduhon kag pamangkuton no. Kung mabalaan naton nga hindi sila sa isa lang ka panimalay, pwede naton sila papanaugon no. So kung hindi manaog ang angkas, pwede naton siya arestuhon tungod wala siya nagpati sang
mando sa nag-implementar sa lahi nga magdaog, no? So amoy na ang sa Article 151 naton, no? And then there is aton Republic Act 11332, no? Ining mandatory reporting of notifiable disease and other public concern health concern act naton, no? So kita nga mga or ang katawhan is mandatory kagid nga mag sugid, no, sang imo nga mga informasyon nga ginapamangkot sa mga health authorities naton. So kung mapansin naton diri sa aton port of entry naton sa mga wharves naton may ara kita health declaration card, no, nga ginapilapan kag gina-interview kita sang aton nga mga health personnel dira, no, para mabalaan kung sa diin kita naghalin, kung may mga kontaminasyon bala kita or nakagi kita swab or naging suspect kita sa COVID. So ina dapat mo sabton sang insakto, no. So kung mabalaan sang interviewer naton or mga health personnel naton nga ikaw wala nagasugid sang matuod, pwede ka naman kasuhan, maaresto kag kasuhan tungod sa pagbayular sa aton Republic Act 11332, which is nagambal nga non-cooperation, no, sang tawo sa wala paghambal sang insakto, no, sang iyang informasyon, no. So hindi gid na pwede. Another dira nga provisions naton ining bala aton nga mga confirmed, no, confirmed, probable or suspect na naton sa nga mga kaso naton, no. So ini sila base sa imong nga kontaminasyon, no, may ara kita protocols na ginasunod. Kag dapat ini sundon sang isa ka tawo kung siya identified na nga positive or ikaw man ay close contact or direct contact. So may mga quarantine protocols kita nga patupad sina, no. So once gani nga ang isa ka tawo ginambalan sang health authorities nga ikaw mag-quarantine tungod amo nang imo kontaminasyon, ikaw naging positive, dapat dito ka mag-quarantine gid sa advanced quarantine facility naton or strict home quarantine ka or sa primary quarantine facility ka, dapat mo nga sundon ina, no. So kung may ara violasyon nga may mga nagwa kag may mga ara na kita nga experience na, no, labi na gid dito sa quarantine facility naton sa may Iloilo nga nagwa gid, no, kag nagpauli wala sing authority, no, ang isa naton ka LSI dito. So ina siya ginakasuhan na sa paglabag sang Public Act 11332, no. Amo man ang isa naton ka maging basihan amo ini ang pag tago, no, sang mga real name or private and personal information sang mga naging positive sa or suspect man sang COVID-19. So hindi naton pwede ipabalhag ang ilang nga tuod nga pangalan, labi na kung kita kung aton gina-publish sa publiko, no. So ang may ara lang kopya sina amo ang mga otoridad naton para maging reference nila sa contact tracing kag unan man nga mga aksyon pagita paghimuon. Pero kita nga hindi otorisado, hindi pwede kita mag hatag publiko sa publiko, no, sang tutuod nga pangalan to protect the individual, personal and private information, no. So based sa aton nga bayanihan 12.1 as Act, dumilian man dira ang pag hatag or pagpublisar sang mga hindi matuod nga informasyon, no, with concern sa COVID or related sa COVID. So hindi pwede nga isa ka tawo tungod nga may access ka sa social media, pwede ka na dayon mag post, no, sang mga wala sing kamatuoran kag wala sing reference nga mga data or informasyon sa COVID. So ina galit dito sa misinformation or disinformation or ginatawag natin nga mga fake news, no. So hindi gid na pwede, no.
So liable kita dira, and then siyempre kung kita naggamit sang Facebook, no, or any social media platform, ma-print man ina, pwede kita maging liable sa Cybercrime Prevention Act 2012 naton. So pwede kita dira sa online libel kung ang ginhimuan naton sa istorya or ang ginbathala naton nga mga impormasyon concern dito sa isa ka individual nga hindi man matuod, no. So ini man amo pagit ang proteher man tungo para hindi sila maging subject sang diskriminasyon naton, no. Kay may mga ara kita nga although nga wala diri sa aton probinsya, no, pero may ara nga mga naging biktima na sang diskriminasyon, no, tungod lang ini sa mga false nga information. So ina siya kung mag-lead naman sa mga physical abuse or physical action, so another kaso na naman sina sa aton nga depende sa serious physical injuries man or light physical injuries man ina. So another kaso naman. So amo ina ang mga related laws naton, no, nga pwede naton magamit sa pag-effect sang arrest kung may ara gid man kita nakita sang nga violasyon. So sa subong tungod nga ara na ang aton provincial ordinance on the new normal, no, mas madali ang pag-implementar na naton tungod may ara na kita citations ticket para sa mga tawo nga wala nagasuksok sang face mask kag wala ga-observe social distancing sa pampubliko nga lugar. Thank you very much, PD. Now, talking about non-cooperation and protocol violations, sa probinsya sa Guimaras, pila na ang nadakpan kag napasakaan sang kaso sang PNP bangod sa paglapas sa quarantine protocols? So, since nga nag-implementar kita sa aton nga mga quarantine guidelines and protocols, no, since March, may ara kita nadakpan nga mga 52, no, ka mga individuals nga nagbayular sang aton nga mga executive orders naton, no. So specifically ang ilaging bayular mostly ang paggamit sang hindi otorisado nga ports or nagdungka sila sa ports nga wala gin or wharfs or diri sa aton ng coastline naton bala nga hindi otorisado, no. So ini sila mga dito deliver sang mga sang mga or nagakadto sa Iloilo, no, kag nagabalik diri sa Guimaras without passing sang aton quarantine control points nga amon tani nang importante. So ining mga mayara kita 11 sa Hordan nga nagbayular kag ato na inagin na pasakaan sang kaso, halos 34 persons sa may Buena Vista kag napaskaan naman sang kaso na. Kag mayara kita pag sa Sibunag nga nagbayular sang Corpio, no. So mga 52 ka persona ng aton nakasuhan. So diri naman sa aton bago lang agin implementar, no, sinilang bulan nga provincial ordinance on the new normal on the mandatory wearing of face mask and observing social distancing in public. Sa aton lang PNP tungod nga ang ginatagan sini sang mga citations ticket nakaupod man ang iban nga mga local executives naton, no, mayara sa provincial, sa municipal kag sa aton barangay, no. So sa aton lang kapulisan may ara na kami nadakpan or na-issuean sang ticket na mga 78 ka bilog, no. So sa 5 ka banwa, no. So ini nga mga citations ticket aton naging turnover or ginhatag dito sa aton provincial legal office para ini sila matagaan sing tiyempo nga magbayad sang ilang multa, no, pagi
tungod nga nagbayular sila sa lahi. So sa subong may ara naman nga ginkasuhan sa atong probinsya Honduras tungod wala sila nagpakita or nagbayad sang ila multa no sa citations ticket naton. Thank you, PD. Earlier, you mentioned about the new normal ordinance of the province of Guimaras. So, the 9 Sangguniang Panlalawigan, as we could remember, has enacted Provincial Ordinance number 2020-04. Muna siya ginatawag naton nga New Normal Ordinance. Bilang isa sa ginhatagan sa otoridad sa pag-implementar sang sining nga ordinansa, pila na ang naaresto o kung napasakaan sang kaso bangod sa paglapas sa New Normal Ordinance. Susugod no sang giturober sa ato ng citations ticket no. Nambal ko na no na halos as of this date may ara na kami nga mga 78 ka mga individuals nga na-isyuhan no sa 5 ka banwa. Kag iningaton nga mga tickets na na-issue is na hatag naman naton sa atong provincial legal officers para sila patagaan sing tiyempo within 3 days or 72 hours para hatag sang ilang multa kay kung hindi inak sila pagkasuhan na. So as information lang may ara pagid nga wala gid nagsipot kag wala nagmulta. So gituloy naton kag ginpaskaan naton sila sang nakakaigo nga kaso. Now let's go back naman PD sa general landscape no sang peace and order diri sa probinsya sa Guimaras. Aton kamustahon ang peace and order situation sa bilog nga probinsya, sa bilog nato nga isla. Sumugod nga ginpatuman ang community quarantine. So since March no, although nga March is wala pa gid kita nag implementar no sa aton nga ECQ no, pero may ara na kita nga mga restrictions that time. So overall or in general since March hasta sang August naton no, dako ang ginubo sang aton nga total crime volume sa bilog nga Guimaras kumpara mo same period sang last year no. Kung sa diin wala kita sing COVID or wala kita nag-implementar sang mga community quarantines naton. Tapos ang pinakadako gid nga nubo sang aton total crime volume no since March hasta sa August inay naga-record during sang implementar kita sang aton enhanced community quarantine no sang April nga bulan no. Mabalaan man naton nga during sa aton ECQ mas ginugot naton no ang mga restrictions naton kag ang mga movements sang aton nga mga pumuluyo no or mga citizens naton no in and outs man sang Guimaras to Iloilo, vice versa, or within the province of Guimaras. Pati ang aton during sa aton ECQ, pati ang mga establishment hours naton halos nga gin-shorten gid naton no, pati yung transportation time naton, amuman ang pagdumili sang pagbaligya sang makahulubog nga ilimnon sa una no. So dako gid nga bagay ang contribute no sa aton community quarantine. Halos ang total crime volume naton sa bugos nga probinsya sa Guimaras no nagnubo sa halos mga 58 plus percent no from 548 incidents to 227 subong nga tuig kumpara mo sang nagligad nga same period March to August nga wala kita sing quarantine. So ang aton index crime nga naga-include na sang or naga-compose sang aton nga mga murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery nagnubo gid sang halos 67 percent man no. So from 134 nag 44 na lang subong mayara kita community quarantine. Kag ang pinakadako sa index crime nato ang pinakadako nga nagnubo amo nga atong physical injury wherein nga ang contributor sini amo ang mga hinubog bala. So during sa aton ECQ
So damo kita nga mga restrictions nung wala na simbalikan na isang mga kulubong ilim nun, amo man ang gin-shorten naton business hours naton. So initanan na aton nga efforts during sa aton community quarantine, naghatag sang manubo no nga crime incidents diri sa aton nga probinsya. PD Asmon, madamo gid nga salamat. Thank you man Sir GP sa tiyempo nga ginhatag mo man sa aton kapulisan no sa explain man pagpapatahag sang mga ginahimo sang aton nga mga law enforcement para mabuligan ining pagtapna naton sa COVID-19. Namo gid nga salamat. And thank you also because the Philippine National Police has been the greatest partner of the provincial government in maintaining peace and order here in the province of Guimaras, together with the other law enforcement agencies that we have here. Thank you very much for watching. You can also watch this video on our official YouTube account, Guimaras Province, and our official website, that's www.guimaras.gov.ph. So if you have more questions, click the link in the caption of this video, and always remember, information means empowerment. So stay safe and madamo gid nga salamat.